Magandang umaga mga kabay. So meron pa akong estimate dito. Model nito mga kabay, DWD024. So job number nito mga kabay, 39934. So ito mga kabay, hindi siya gumagana. Yan, sasaksak po natin. Wala po siyang power. Yan. So bubuksan natin siya mga kabay. Tatanggalin ko lang yung screw. So yan mga kabay, nakalasan natin yung screw. So yan, bubuksan natin. Siyempre, ititest natin. Check muna natin yung tester natin kung gumagana. Yun, naka-off. Yun mga kabay, gumagana. So, unahin natin dito sa kanyang cord. Ayan. Wala, sa kabila. Dito tayo sa kabila. Yun, meron mga kabay. Dito tayo sa blue. Yan, meron din. So, walang problema dito sa kanyang cord mga kabay. So, dito tayo sa kanyang carbon brush. Ayan. Ilalapit lang natin mga. So, ayan. Dito tayo sa carbon. Test natin. So, ayan. Meron mga kabay. Dito tayo sa kabila. Ito. Ito naman pula. Sa carbon pa rin to mga kabay. Ayan. Tapos dito naman natin i-test. Ayun mga kabay, wala oh. So maaaring putol ito. Yung kanyang wiring. Tingnan natin mga kabay. Baka putol ito. Tinip na lang mga kabay oh. O hindi lang maigib. Ayun oh. Putol. Putol yung kanyang wire. Ayan. So ito mga kabay, tinatanggal ko na to. O kung kaya pa namang ihinang, ayan, pwede rin ihinang. Balik natin to. Ayan. Para meron pa rin siyang ano. Ang pagkakaalam ko kasi nito mga kabay, para siyang fuse. Ayan. Pag halimbawang tumaas yung kuryente, ito lang yung maaapektuhan. Yan, kaya may ganito siya. Yun yung pagkakaintindi ko mga kabay. Baka meron pang mga mas nakakaalam kung anong kumpara saan to. Ito. Pero pagkakaintindi ko, para siyang fuse. So, ihinang natin to dito. Ayan. O pwede naman, yung sa akin naman, tinatanggal ko na ito para hindi na siya maputol. Total, meron pa naman siyang isa. Ito, fuse din ito. Ayan, buo pa naman ito mga kabay. Ayan, yun yung tinis natin ng una kanina. Ayan, pumapalo pa yung tester mga kabay. So, ibig sabihin buo pa. So, pwede nang tanggalin to mga kabay. Para hindi na tayo maghinang. Ayan. Kasi, pag i-estimate natin ito mga kabay, itong brush holder, pag binigay nila, wala na rin pong ganitong wire na nakapulupot sa kanyang parang magnet. Ayan. So ang binibigay nila, wala ng fuse. So ibig sabihin, pwede pa rin kahit wala na yung fuse na yon. So ito testing natin ito mga kabay. Ayan. So hindi ko na siya ihinang mga kabay. Lalagyan ko na lang siya ulit ng electrical tape. Hindi naman ito gumagalaw, hindi rin nahihila, kaya wala siyang hindi ka mag-alala na baka mabunot. Ayan. Dahil hindi po yan nahihila o nagagalaw. So pwede na kahit di siya ihinang. So ngayon testing natin ulit, balik natin. Tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. So ito pala mga kabay, dito yan sa kanyang field coil. Ayan, pinaka ground. Balik natin kung uubra. Ayan. So titester natin ulit. Ayan, dito na tayo mag-test sa kanyang
plug. Ito. Yan. Tapos pipisilin natin yung trigger kung gagana. So ayan mga kabay, pumalo yung tester. Ayan o, pag pinipisil ko yung trigger, pumapalo yung tester. So ibig sabihin, buo yan mga kabay. So testing natin ng ganyan, kakadyutin lang natin. Yan. So, ibig sabihin yan mga kabay, putol lang po yung kanyang wiring kaya hindi siya gumana. Yung siklab kanina, normal lang yun dahil wala po yung kabilang takip. Wala yung nagdidiin dito sa dalawang brush holder kaya po siya may siklab. Pero pag sinalpak mo na yon, konti na lang yung siklab niya. So iayos lang natin yung kanyang wiring mga kabay bago natin isara. So yun mga kabay, naayos na natin yung kanyang wiring. So pwede na natin isara ito. Yan, i-screwhan lang natin. So yan mga kabay, nahigpitan natin yung screw. So testing natin ulit. So testing lang yung hammer mga kabay. Tingnan natin kung meron. So meron po yun siyang hammer mga kabay. Yun po yung maingay. Kapag nakasilik siya sa drill, dapat hindi siya ganong kaingay. So sa reverse naman mga kabay, okay naman. Ayan. Reverse. Forward. So bali wiring lang po ang sira niya mga kabay. Ito lang po yun. Naputol po yung kanyang pinaka fuse niya. Ayan. So ang babayaran lang ng customer nito mga kabay, 200 lang. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So maraming salamat. Sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye bye.